God, which is the pillar and foundation of the truth. Let us pray. Father God, thank you so much sa kagaingan that we can hear your message this morning. We pray for your spirit to move mightily and the spirit of understanding be upon thy people, even the viewers, O God, of the live stream, Lord, that you will move in a mighty way, that your name be honored and be glorified. Let your anointing flow and overflow, O God, as your servant will deliver your message, O God, as well as your people around the world, O Lord, and nagtigum. We thank you that you will move in a mighty way, O God, that your message be understood and that your name be glorified, Lord. We thank you so much for granting our request. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. Now, the message of God this morning is about the church of the living God. Ang simbahan sa buhi nga Dios. So, the church of the living God. We will know this thing ikarong kabuntagon ingon pa sa atong text that I am writing these things to you. Ako ning isulat ning mga butanga di kaninyo bisan og ako nagalaom nga mauban ninyo because si Paul is kanunay man siya nagwali and then bisan tuod og naa siya sa na siya pangsulatan, bisan tuod og atong gi preso siya na gyapon siya gipangsulat because inga na siya kanang tagad nga ang mensahe sa Ginoo mapadangat kiniya. Ug matod pa, I am writing these things to you, so even though I hope to be with you soon, bisan tuod naglaom ko nga mauban jud ko ninyo unta, so that if I am delayed upon kumalangan ko, you will know how people must conduct themselves in the household of God. Ingon siya, dapat mahibadod jud mo unsaon kay di bagpakita sa iyong kagalingon sa inyong maayong pamatasan diya sa panimalay sa Dios. Diba? You ought to conduct yourselves in the household of God. Ipakita niyong pamatasan diya sa panimalay sa Dios. And this is the church of the living God. Mao kanya ang simbahan, iglesia sa buhay nga Dios, which is the pillar and foundation of the truth. Let's proceed to the next slide. So, the church of the living God is the household of God. Ang iglesia, ang simbahan sa buhay nga Dios, mao ang panimalay sa Dios. And we will know more later of that natay mga verses nga reference nga ang church ang ato mga sabtan sa una simbahan kanang simbahan nga building bitaw gitukod dili na siya mao ang pasabot ni Lord sa Bible sa worldly concept and worldly context mao jud na una nga ang tanan nakasulod sa simbahan nakasimba na na dili jud ingana. Okay, so unsa di ang church sa buhay nga Dios, kinsa di ang church sa living God is the household of God, ang pamilya sa Dios. Kita ang iglesia sa Ginoo. And not only that household of God, but the pillar, ang haligi o pundasyon sa truth. So isang nga timailhan sa church of the living God, ang truth mao ang pundasyon. Dili ang lies may pundasyon. The truth is the foundation. And then ang pillar is mao ang mga katawhan nga diin gipanggamit sa Ginoo nga nagdala pud sa kamatuoran, nagwali pud sa kamatuoran. Next slide. Okay. So the foundation, ang pundasyon. Kay kung naay buildings, spiritual building ay foundation. In the book of wala na ko na butang. Wala na ko nabutang. That is 1 Corinthians. Okay, 1 Corinthians. Nalimot to butang ana. Okay. Because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it, but whoever is building on this foundation must be very careful. For no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. Nga si Pablo, nga diin, ang Dios naghatag og grasya kanako. Ug akong apundar ang foundation like an expert builder. Kay nga naman, di ba si Pablo isa sad siya nga nagpundar sa foundation sa mga pagtuo sa katawan kay nagwali man gud siya. So if we preach the word of God, we are working the foundation of faith of the people. Kung nagwali ta sa mga katawan, atong gipundar ang pagtuo sa tao.
pinaagi sa pulong sa Ginoo. So I have laid a foundation like an expert builder. Now others are building on it. Ang uban pod nag-build na pod sa foundation. Ang tanan nagwali sa pulong sa ino daw nag-build up kag foundation para nga ang faith mo ligon. Hello. But whoever is building on this foundation must be very careful. O ang bisan kinsang nagtukod ani nga pundasyon kinahanglan magbantay. For no one can lay any foundation kay wala lain nga makatukod sa pundasyon other than the one we already have, si Jesus Christ. Siya magid ang nag-una. Okay, let's proceed to the next one. Okay, another foundation, the apostles, prophets, and then si prophets. The prophets and Christ Jesus is the corners. Dili ang si Christ Jesus ubos na siya. Dili na siya sumpay. So other foundation ang apostles o mga prophets, and then Christ Jesus is the cornerstone. Siya ang batong pamag-ang. Batong pamag-ang sa Bisaya pa. So inaog ang Christ kay dili na siya nga na siya. So foundation is ang apostoles o mga prophets. Let's see the reference on that. So Ephesians chapter 2 verse 19 to 20. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. O kamo mga hintil, dili na mo mga dumuluong. You are citizens along with all of God's holy people. Mga citizens na mo, mga kabahin na mo sa tanang balaang katawan sa Dios. You are members of God's family. Membro na mo sa pamilya sa Ginoo. Because the Church of the Living God, mao ang mga katawhan nga diin na tuo sa Ginoo. Nag-worship ni Lord, nagsunod ni Lord. You are members of God's family. Together, we are His house. Together, we are His house. Kita na iyang balay. Because the Spirit is built on the foundation of the apostles and the prophets. Natukod kita pinagi sa foundation sa mga apostles. Diba mga apostoles? May nagwali in the New Testament. Ang Old Testament kay ang mga foundations ato mga prophets and priests man. Pagka New Testament, foundations, mga apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors na to ang nag-work out sa bulaton sino. So, built on the foundation of the apostles and the prophets. And the cornerstone is Christ Jesus Himself. Ang pagbatong pamag-ang mo si Jesus Christ Himself. So, sa ato pa, karon sa construction, mao nang kabilya. Hello. Or katong mga bato nga mo'y magpalikon. Mo'y magpalikon. So if we build a house or building, naman yun na karon ka ng graba, sand, and then gravel, and then cement, stones, or rock, then kabilya, then og tie wire. Nabisan pag kumplito na tong balas, bato, kining kabilya, tie wire, tie na itong mga kabilya, na siminto. Kung walay tubig, mo connect ba ang tanan nga ingredients? Mo connect ang tanan ingredients, dili. Dili. Inga na ang power sa water. And that's the power of the Word of God. The Word of God is like water. Nga mo connect sa tanang ingredients para mo ligon ang usa ka gi-mix nga para mahimong usa ka object. Nya, bisan pag naay tubig kung wala po to'y simento, mo connect ang tanan dili. Bisan pag naay tubig kung wala'y simento, di gyapon siya mo connect. Inga na siya ka importante. God mix us all together to make us all strong and become one in the sight of the Lord. Ug mao na nga gihimo ta niyang balay. We are His house. Kung wala ni gikunik-kunik ang mga materials diri, mahimo ba ni building makapasilong ba ta ani? Di should. So nga na diha sa iglesia sa Ginoo, sa simbahan sa Ginoo, sa balay sa Ginoo, hiusa ta niya. Sa relasyon pwede tang mag-isa. Pero maghisgot ganitag relihiyon, dito na ang barriers. Pero hisgutan gani nato ang Ginoo. Dili ta maghisgot og relasyon, magkasinabot ang tanan. Hello. So we are His house. Together we are His house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Christ Jesus Himself. Siya ang batong pamag-ang, siya ang bato
nga nagahatag na to kalig-on. Ito, ani nga book of Ephesians, he's a cornerstone. In other books, he is the rock. Anak, let's proceed to the next one. We are carefully joined together in Him. Na carefully joined together ta in Him. Becoming a holy temple for the Lord. Nahimutang bala ang templo sa Ginoo. Ephesians chapter 2, verse 21 to 22. Through Him, you Gentiles, pinaagi, that Him here refers to Jesus. Pinaagi kang Jesus, kamo mga hintil o dili mga Hudyo, are being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. Nahimo kitang kabahin o gipuy-an sa Dios nga diin pinaagi sa Espiritu nagpuyo sa to. The Spirit of the Lord lives in us. Kay duha ra sa klase nga espiritu ang mo reside, mo dwell sa tao. Either espiritu sa Ginoo or espiritu sa yawa. So espiritu sa yawa mo din ang gusto tag gubot, gusto tag samo. But the Spirit of the Lord leads us to unity, harmony because of love. Ang espiritu sa Ginoo, ang love gid ipatigbaba. Espiritu yawa, pag dumot gud mo na ipaparang, padaot, pagburot ang tiyan. Pero espiritu sa Ginoo, ayuhon ang gidaot sa yawa. Hello. So through Him, you Gentiles are being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. Nagpuyo ang Ginoo kanato pinagi sa Espiritu. Ephesians chapter 2, 21 to 22. Let's proceed to the next one. Okay. In Galatians chapter 2, verse 9, in fact, James, Peter, and John, who were known as pillars of the church, recognized the gift God has given me, and they accepted Barnabas and me as their co-workers. So lahi na po sa Galatians, ang i-acknowledge ito nga pillars of foundations, matod pa kung pillars of foundation, iba isa ganina to sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Si James, Peter, and John, who were known as pillars of the church. Sila giisip ng mga haligi sa simbahan, kay nga na sila likon, sila nag-work out nga ma-build ang church dito, ma-build ang mga katawhan dito, nga magiusa, nga magsimba, magyukbo, maminaw sa Ginoo. They were known as the pillars of the church, si Peter, James, and John. Kini sila mga disciples ni Jesus. Okay. And then matod pa, recognize the gift God has given me. Kaya si Pablo, gi-recognize nila ang gasa nga gihatag ni Lord kanako kang Pablo. Gisulti ni Pablo iyang gipadayag nga si Peter, James, and John, mga pillars sa simbahan. Gi-recognize nila ni Peter, James, and John ang gift gihatag ni Lord kang Pablo, and they accepted Barnabas and me as their co-workers. Ug gidawat nila si Barnabas ug ako nga kauban nga magbubuhat. They encouraged us to keep preaching to the Gentiles while they continue their work with the Jews. Dasig kami nga mapadayon mi pagwalis sa mga hintel, samtang nagpadayon po sila silang trabaho sa mga Hudyo. So silang Peter, James, and John ang focus ng Hudyo. Si Pablo ug si Barnabas nagwali po sa mga Gentiles. Kaya nga naman, wala gito, the pillars and foundation of the truth. The word of God is being preached to the people. Kaya mauna ang importante nga atong i-work out, i-build sa mga kasing-kasing una-una sa mga tao para their faith will increase and they will not love religion, they will love the Lord. Walay persikulo, love your religion with all your heart, with all your sin, but love the Lord your God with all your heart, with all your sin, with all your might. Let's proceed to the next one. So in John chapter 17, verse 17, make them, isa man ang them, the church of the Lord, the people who accepted, who received the Savior, who followed the Lord, who loved the Lord, make them holy by your truth. Himuas silang balaan, pinaagis mong kamatuoran. So, ingana, mo lagi ito, isa na ko nga testimony. Kaysa una, kaya akong papabulanon, nagkabalo magitang bulanon, grabe ka mamalikas, no? Naadjud ko, no, pero dili tanan pabulanon, na ay area sa Bukol, nga kumakaadto ka dito, panagang na lang jud. Kay grabe, isa to, grabe, gibalikason jud kay may, wala ka na mata, wala ka na angkra, wala ka na lo. Anaon ka sulti dito, panormal na sila ha. So, bara ka gitunglo nila sila sulti, pero normal to sila ha. O ingan na ko sa una, grabe ko mamalikas. Ipapabulanon. Pero nga bulanon akong papa.
Pero sa ding gidawat nako si Jesus December 27, 1987. 3 days after ato, mura ba gitukdok tulad ako ulo. And siya, di ba, wala na ka na malikas ikaw bitaw. Kaya nga naman, gisanctify na akong baog, akong kasing-kasing, guna-huna, nga di na ako mamalikas. Motong isa ka, milagro, evidence nga gihinluan ako ni Lord. Nakatumangad ko na ako sa una nga weird kay sanan. Nga galupad ko, nga naapoy galupad, nga dakpon pud ko. Naundang po to siya because of witchcraft to engagement sa akong parents sa una nga magsakit gani akong mama magid kasagar magsakit si papa lahi na to nagsakit ay mag-adto din sa among farm dala day ugis nga manok si papa manawag din siya espiritu di mao. So ako may kinamugurangan so ako'y nag-uto sa ilang mga tunglo ug salamat na gidakpan mo kus Ginoo. Mora ning dakpan tas ginudita ihawon. Oh, kung dakpan tas ginudita ihawon, kung dili gamiton ta, nga din wawali. Encourager, messenger. So, make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. So, tudluin sila sa iyong pulong nga mao ang kamatuoran. In the ASB kay, in LT man itong ibabaw, sanctify them in the truth. Your word is truth. Balaan na sila sa iyong pulong, kaya mong pulong kamatuoran. Tanawa na sanctify si Zacchaeus. Di ba niundang na sis yung pagka-tikasan, pagka-kurakot, pagka-corrupt. Sa din na-sanctify na si Pablo o si Saulo. Di ba dilan siya persecutor, siya nag-persecute. Yan naman, ang Church of the Living God, ang timailhan nga napilta sa Church of the Living God, actively participating, actively doing the will of God, actively doing the commands of the Lord. Dili ta mga jurors, mga judges, mga ting himantay. Let's proceed to the next one. So kinds of pillars in the church. Kinds of pillars in the church. Lain nga pillars. The messengers of the word. Mo tumagwali silang Peter, James, and John. Silang Saulus, Peter, sa patodiha. Okay. And then intercessors or the prayer warriors. Una mga pillars sa church na yung mga tigwali. Ang mga intercessors po, intercede po sa mga messengers. Diba? So, na po ibang nga messengers, intercessor po sila. Prayer warriors po sila. Na ay mga ingana, na daghan og gift sa church, na ay dili lang gift ang isa katao. And then, financial supporters. Dili mahimong successful ang church, ang ministry, kung walay financial supporters. Kung ato nang mabawaan karon as we go detail on that. And then active workers. Unsaon pag function sa church, sa ministry, kung walay magbubuhat. Diba? So ingana, mo na nga, unsa ta nga bahin sa ministry, unsa ta nga bahin sa church, what do we do? Unsay atong gibuhat. So these are the pillars in the church, mga haligi nga nakatabang. Diba haligi mo salo, mutabang, mo alsa sa mga heavenly, sa mga kabugaton, mutabang. Di ba? So, dili makakonect ang mga dingding kung walay mga haligi. Dili ka baro. Let's proceed to the detail on that. Isa rin ako si Saksay. So, Philippians chapter 4, verse 15 to 16. Ingon si Pablo sa mga Philippian Christians, as you know, kabalo mo, you Philippians, kamu mga taga-Pilipos, were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. Sa tanang gipangwalihan ni Pablo, Thessalonians, Corinthians, mga dato gid sila ka negosyante sa dito, Galatians, sa Thessalonica, gipangwalihan na ni Pablo, dakan ka ito. Prengon siya. As you know, kamura na sayod, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. Kamura good sa tanan akong gatuan ng mga lugar. Tanan nga mga Christians, ng mga believers, kamoy na naghatan ako financial help. Sa din akong giunag, dala kaninyong maibalita. And then traveled on from Macedonia. Travel na focus Macedonia. No other church did. This is a walay-laing iglesia, walay-laing ministry. Nagsuporta na ako financially. Kay, kinanglan man og financial support ang ministry. Unsa may ibayad sa kuryente, unsa may i-plate. Hello.
Unsa may unsa may kining insana unsa may kuan padagan kinahanglan gid siya og financial support. So sa kamura gyud sa ato pa prangka gid si Pablo. So no other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. Dito ako sa Thessalonica, nagpadala mong tabang dili lang kaisa. So lain nga kumani si Pablo Trispil ato anak nato suportaan o gatos lain ito suportaan. But ingon sa tanan ng walihan niya ang Philippians dili sila dato pero mangyatagon na ay pobre pero mangyatagon. Amen. Di ba na ay mga pobre pero mangyatagon ay dato pero pertedyo ganita. Ang dato sa gibalihan ni Pablo, Corinthians man kay ta Corinto man kay mga negosyante man sila. Philippians dili sila dato pero mangyatagon. Sabi sa ako sa Thessalonica, sa Macedonia, kamurag yun, tigatag na kong financial support. Let's proceed to the next one. I don't say this because I want a gift from you. So wala ko nagsulti anak kay mangay ko ninyo gasa. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Gusto tamo nga tagaan og ganti o reward sa inyong pagkamaayo. So sa ka nga ganti iyang ihatag, ang sa iyang reward niya. At the moment I have all in need, sa panahon nga na ako'y gitinanglan, the more I am generously supplied with the gifts you sent me with, Epaphroditus. Ang akong mga panginanglan na sangkap yun, o grabe kayo, ang pagkadagaya sa inyong gihatag kanako, nga inyong gipadala, pinaagi ni Epaphroditus. So wala gidirect sa iya, kay permi man si Pablo ga-travel. True. Og sakwan pa Jollibee og kan gipa-drive through ni Epaphroditus. They are a sweet smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Ingon si Pablo, ang inyong gipanghatag nga financial support nako, humot kaayo nga sakripisyo nga gidawat ug makapahimuot sa Dios. So ingana sila ka-supportive sa financially kang sa ministry ni Pablo. O ingana ang declaration ni Pablo. So, di ba masakitan gitong uban nga, ulo, uy, nabisto na kita ang Thessalonica, ang Macedonia, ang Corinto, wala gyud na mention. Ang Philippians ra. So sila rin nag-support. Let's proceed to the next one. And mo din to ang reward. Mo ni ang reward ni Pablo. He said, I want you to receive your reward for your kindness. Gusto nako nga magbalos ko ninyo reward sa inyong kaayo, sa inyong pagsuporta. Because giving is an act of kindness. Supporting is an act of kindness. Kadumdum ko sa una sa dito pa mi sa Emmanuel. And then, nag-ilang mi ni Brad Jag, true ni, tapos Brad Jag ato, true ni Tatay Dayal, Brother Dayal. Katulad itong Indian bitaw, nga. Kasi dalag placard, nakuan sa ito ay nga, na-earthquake sa Manila, nahitabot sa earthquake. So, naabot ko kagayan, nag-ilang mi din, igiisip ko na isa ka anak. Ang yung mga prophecies ako, nga-fulfill jud. Na you know, Shirley, you are like a daughter to me. And you will be like this. You will have this. You can have this. Kung na-fulfill jud. Ang i-prophesy po niya kang Lisa, nga asawa ni Brajag, na-fulfill jud siya. So, and my God will supply every need of yours to His riches in glory in Christ Jesus. In the King James Version, and my God shall supply all your needs according to the glorious riches of in Christ Jesus concerning you. Nag-declare siya. Declaration niya nga ang Diyos mag-supply sa matag panginanglan nila. Sumala sa kadagaya, sa himaya ni Kristo. Mo to ang reward ni Kwan. Ang declaration sa alagad si Ginoo. Once thou, servant of the Lord, will declare, and that servant is honored by the Lord, whatever he declares will really come to pass. Inga na siya. There is power in the declaration of that servant who truly served the Lord with humility, purity, and sincerity in the kingdom of the Lord. So this is the reward that I want you to receive. The declaration that I will declare will give you the blessing that you deserve for sowing the seeds through giving support in the ministry that God has entrusted me. To our God and the Father be glory forever and ever, and amen. Una nga, diri, ako naman ang gipahinga habalo sa una. So, pillars gani sa ato pa mga dagdag top.
pilas dagko gid ang pillars, dagko gid haligi. Kaysa dili haligi. So mo na diri atong nagpa-identify na ata record na permi. Kinsay nag top 1 to top 4 to top 10. Pato sa una gahatag magalitag reward sa una na patoy mag na patoy unsa to tong gihatag nato sa mga top 10 kay naka-record tenen. Kay matawa na kinsay financial pillars dire. Katong nagpaano nimo so dito gid siya sa dili gid identify. Kay identify man kinsay financial pillars sa matag ministry, kinsay intercessors, kinsay warriors, kinsay mga workers. Identified na siya. Ana, ang sa maipamiliti na bumaglakaw mi wa sa dapita. Ana, ingana siya kakuan ng mga pillars na to is kining ma-identified na siya because dili gagmay ang pillars, dagko ang pillars. Amen. Dapat pillar nga perting siksiha. Kita na itong haligi. Gamay isa na. Ayom. Hallelujah. Let's proceed to the next one. So the active workers, isa nga mga pillars. So greet those workers in the Lord. Tripena and Triposa. Greet the beloved persons who has worked hard in the Lord. Kay the Church of the Living God, na ay mga tao, na ay mga workers, na ay mga lain-lain nga mga trabahanti, mga tao. Daghan na sila involved sa Church of the Living God, sa household of God. Diba sa opisina? Sa DepEd, daghan na sila na supervisor, superintendent, clerk, sa panadiha, messengers, daghan na. So, nga na gyapon sa church, sa ministry. So, sa to, greet, ingon si Lucas, greet those workers in the Lord. Ipangamusta ko sa mga trabahante, mga magbubuhat sa Ginoo, si Tripena, si kay ipangamusta ko ni Persis, the beloved Persis, who has worked hard in the Lord. Nganong gi-beloved siya, kay grabe gid ang iyang pagtrabaho sa buluhaton. Mo nag-beloved siya, special na ay adjective nga beloved Persis. Si Tripena o Tripusa, walay ingana nga adjective. Walay ingana nga adjective nga beloved Tripena and Tripusa. Si Persis ra nga naman, who has worked hard in the Lord. Itan-aw ni Lord how we work hard in His kingdom, how we work hard in the ministry. And how we hardly work. Itan-aw ni Lord, kung sa nato pagtrabaho, ayo, unsa na to nga, lisod ta mo trabaho. Kinsa lisod mo trabaho, dili ka nagtrabaho. Let's proceed to the next one. Okay. And that is Romans chapter 16 verse 12. So, the Church of the Living God, number 3, his spiritual temple. 1 Peter chapter 2 verse 5. You are living stones that God is building. Kamu ang buhi nga mga bato nga gitugod sa Ginoo into His spiritual temple. Kita ang mga buhi nga bato. Kamu ang mga buhi nga bato nga gitukod sa Dios nga iyang espirituhanong templo. What's more, unsa pay lain pa? You are His holy priest. Kamu ang iyang balaan nga mga pari. So nga mga balang pari, di ko deserving. Wala ko nag-study. Di ba ang mga pari sa Old Testament? Moray makadirect o halat nga tos Ginoo. Moray makaampo. Pero karon, automatic na ta. Direkta, bisan ata sa balay. Lord, salamat ka. Makadirekta. You are His holy priest. Kamu iyang balaan ng mga pari. That we can offer sacrifices unto the Lord. Through the mediation, pinaagi sa pagpataliwala ni Kristo Jesus, you offer spiritual sacrifices that please God. Di ba sa Old Testament, ang maka-offer mga sacrifice, ang mga pari na. But during the time of Jesus, He changed it. Anyone connected to Jesus can become His servants, can become His people, and can become the temple of the Lord, can become His priest, can become His servants. Holy priest. So, dili lang bas, ang adjective is holy. Balaan. Na ipagkabalaan, gibalaan si Ginoo. Dili lang ka nahimong tungod sa certification sa pag-eskwela. So through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that please God. So, ingana siya ang gingon sa 1 Peter chapter 2 verse 12. Let's proceed to the next slide.
Okay? And then, backwards sa to previous ato, John. Before Anna. Okay, so sige. Wala din ako din nasulat. And then, in the 1 Peter chapter 2, verse 5, the Church of the Living God has His holy priest. Kinsa man ang holy priest? Kita, gihapon. Kita. Kita tanan, pwede pa dahil nga to si Ginoo, makaampo nga to si Ginoo. Sa Old Testament, dili kabuhat sila, anak. Muapit gid sila pari, muapit gid sila propeta. Kita direkta. Diretson. Sa to, pagisi sa veil, bilo or tabil or kortina, kay aron nga makalaos-lahos na ta. Dito sa Ginoo. We can go directly to the Lord, call upon His name anytime and anywhere to anyone. Go directly without barriers na wala na yung babag. Sa to, the Church of the Living God has His holy priest. Kinsa man ang holy priest? Ang mga alagad. Unsa man ang buhaton sa mga iglesia, the Church of the Living God, to offer spiritual sacrifices that please God. Di ba? Dito na taparay ganina to, pag-awit na to, spiritual sacrifice to na to. We sing song, we praise. Ito spiritual sacrifice. Offering our bodies a sacrifice. Giving our time to the Lord is a sacrifice. Hello? To offer spiritual sacrifices that please God. O sa itong maka-please sa Ginoo, Romans chapter 12 verse 1. Mugawa sa takadjut na John. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Dili na mahimong holy. Pleasing sacrifice. Patay na ta mo abot dito sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Yes. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Naghangyo ko ninyo, nga ihatag inyo mga lawas nga to sa Ginoo because of all He has done for you. Tungod sa tanang gibuhat ninyo, let them be a living and holy sacrifice. Nga ang inyong mga lawas, buhi pa, nga ubalaan nga sacrifice, the kind He will find acceptable nga iyang dawaton. This is truly the way to worship Him. Kay anak na dadon dito simbahan nga patay sa buhi pa. Wa gid taon kadto simbahan. Sa buhi pa kay tuara nagsigig latagaw. Di gid malubong kung di gid mabhapit sa simbahan. Dili na to siya acceptable sa to. Your bodies, I plead with you to give your bodies to God because of let them be a living and holy sacrifice. Okay. ESV. Tanaw na to ESV. Rumoro magyapon na siya. Don't be one lang sa 1 verse 1. To present your bodies as a living sacrifice. Ihalad inyong mga lawas isip buhi nga halad. So buhi pa maabot na tagsimbahan. Hello, di ka ina na maabot. Madala na simbahan, nanas lungon. So to living, present your bodies, offer your bodies as a living sacrifice. Holy! Balaan. Saan pagka-holy? Formalin na may baho ato. Hello? Amen ba? Holy and acceptable to God. Madawat sa Ginoo buhi pa. Which is your spiritual worship. Ito, ang worship na to ni Lord. Mana nga, kung ato basahon ang Biblia, makorek gid ang mga wrong nato nga mga informations o wrong nato nga mga nasabtan. Hello? Usay dili pa ta kasabot diretso. Along daw makasabot ra ta. Kung mabalik-balik na. Kay kadong tumusaon na to, tudlo pa ko sa mana. 1 plus 1 equals 2. Ano to? 1 plus 1 equals 1 to 2. Ibalik-balik pag mo kayo para ma-process sa iyong brain. O sa dili pa ta kasabot diretso, dili pa nato kaka-process sa itong brain. Along the way, nga maminaw ta, masabtan na dyan nato. Itong faith comes by hearing and hearing by the word of God. Apang to, maabot pinagis pagpamati sa pulusino. So to, i-present your bodies as a living sacrifice. Moto nga, bisag si Saulo, buluyagon, badlungon, grabe gid siya ka mga kabigit siya kadautan nga tao daghan kinapatay, namatay tungod niya, daghan nasakit tungod niya. Pero pag-present niya in body sa din encounter ni si Jesus sa road of Damascus.
Gidala siya dito sa gidala siya sa Damascus. Paglihan si Ananias, nakakita siya, nabago siya, nautro siya. Ngayon magbalaan ng kinabuhi, dili na nakontra ang mga followers ni Jesus. Sa una kontra ganyan, murag haiblaron gid siya makadungog. Manang gusto niyo nga iyang sakiton ang mga followers ni Jesus. Pero sa ding nabilong na siya sa ni Jesus, nahimo siyang kabahin sa iglesia ni Jesus, sa balay sa simbahan ni Jesus, the Church of the Living God. Dili niya kontra ang mga followers ni Jesus. Iyan ang amigo. Yan naman, tungod kay nabalaan na ang iyang kinabuhi. Gidawat sa Ginoo. Ang dawato ni Jesus na ay kabaguhan. Baguhon niya. Let's go back to my slide. Hallelujah. So, the Church of the Living God, wala nato nabasa 1 Peter chapter 2 verse 5. You yourselves like living stones are built up as a spiritual house to be holy. Sa ESP need to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Offer spiritual sacrifices. Unsay gihatag nga spiritual sacrifice ni Mary nga igsuon ni Martha ni Lazaro? Di ba ang iyang expensive perfume? Katong immoral woman, expensive perfume gyapon ang gihatag nga spiritual sacrifices ato sa Ginoo. Iyang gi-offer. Why? Gusto niya na mahimuot si Lord sa iyang nga special niya nga item nga iyang gi-ugas ngadto sa Ginoo kay para i-anoint idihog na kang Jesus. Let's proceed to the next one. In 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Wala ba kamo nasayod na kamo ang templo sa Ginoo? Templo sa Ginoo, the church of the living God. And that God's Spirit dwells in you. Ug ang Espiritu sa Ginoo naa kaninyo. Wala kanang makasala ta then remind ng taob, sila pagminito, Lord, sorry kay. Nga naman, tungod kay as dito sinunaan naman nato. Because we are the church of the living God. Kita ang iglesia, kita ang simbahan sa buhi nga Diyos. Di ba ka na, arong sabta na itong ayo, arong dali na takasabot itong ayo. Di ba ka na mga demon possess? Di ba wild na kay siya ka, ang espiritu sa demons mo unay naghari niya, nagkontrol niya. Muntong, di na siya normal. Pati ang tingog, dili na normal, lain ang tingog. Ang mata, mura nagsigang, mura nagmukaon nimo. Oh, kay tungod kay ang demon spirit na nakasulod. So nga na, kung sudlan ta sa Espiritu sa Ginoo kay gi-invite na to siya to come into our heart as our Lord and Savior, as our blesser, as our comforter, as our deliverer, and so on and so forth, then the Spirit of the Lord will enter. Nga na. So kung sige, ang munang tao sige panawag nga yawa, ang yawa, ang Espiritu sa yawa, masulod. Amen. Di ba? So, nga na. So, if anyone destroy God's temple, kung ang bisan kinsa mo laglag anang templo, God will destroy him. So, ayun sa to, kita ang templo sa Ginoo. Ang Espiritu sa Ginoo sulod na to. Ang naalang Espiritu sa Ginoo ni sulod sa kinabuhi. Mga dakunog, amen. Amen. Hello? You are God's temple. Sa diyang garian na ni nakasulod na Espiritu sa Ginoo kang Saulo, na-change siya. Sa nasulod na Espiritu sa Ginoo kang Sakyo, na-change na siya. Kaya nabahin naman siya sa Church of the Living God. Nahimot naman siyang household of God. Nahimot naman siyang balay sa Ginoo. Nahimot naman siyang spiritual temple sa Ginoo. Yan na. Ang bisan kinsa kuno mulaglag sa templo sa Ginoo, luglagon po siya sa Ginoo. Muna ka, ang pingin na, ayaw palabig inom og kape. Aron dili ka mag-struggle, mag-hyperacidity. Ayaw pagpalabig, kaon og mga tambok aron dili mo dungagan imong kolesterol. Kay kuyaw kaayo kung daghan na tag kolesterol mo nang mag-heart attack kay daghan na. Gamay na lang bangag sa atong veins. Maglisod na ginhawa. Nabarbaga na. Ay pagsubrag kaon og sweet kay mo na nga ang uban kung dito attack sa dito ang sugar mo kuan sa mata mo nang makuan na imong mata, mag-blur. Ang uban, depende mag-asa mo attack ang blood sugar. Sa imong kidneys ba, sa imong mata ba, sa dapit. Nga na. So, for God's temple is holy. Ang templo sa Ginoo, holy. And you are that temple.
kamuna kita na nga temple, dili ang simbahan nga gitugod nga kung walay carpenter, kung wala kay kwarta nga ipatik, dili jud inganda. Ang kinsa nag-work out anak, mga alagad sino, apostles, prophets, teachers, ang mga workers. Hello, muna nga pasalamatan nato si Lord nga naa siya gipang-raise nga mga alagad si Ginoo. Nga nagkuan sa foundation nato sa atong faith aron mahimo tang kabahin sa Church of the Living God. Na may simbahan karon na Church of the Living God, dili to nga simbahan atong gi-endorse. Kita nga body of Christ. Let's proceed to the next one. In verse 16 to, wala magyapon na NLT, so let's proceed na lang to the next one. So the Church of the Living God is His chosen people. Ang iglesia, ang simbahan sa buhay nga Dios, mao ang iyang pinili nga katawhan. Giisa na nako isa man good ka verse, giisa na po nako. Number 6 is His chosen people. Number 7, the royal priest. Number 8, a holy nation. And number 9, the Church of the Living God, show others the goodness of God. Ipakita sa uban ang kamaay sa Ginoo. Let's proceed to the reference on that. So 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are not like that, for you are a chosen people. Dili na mo sama ato katong before ani mga salawayid man to nga binuhatan sa walayong mga binuhatan ibutang ani. Basta dili na mo ingana. Kay kamo pinili na mo nga katawan si Ginoo. You are a royal priest. Panghari, anong mga pari? So, di mo ko deserving. Di ko kadawat, anak. Di ka kadawat, pero gidawat na ni Lord. Gi-acknowledge na ni Lord. Dili na itong acknowledge atong self, pero gi-acknowledge na natin ni Lord. Nindot na, a holy nation, balaan nga, nasod. Okay, sabta na ito nag-ayo as we go along this topic. Balaan nga nasod, God's very own position. Gipanag-iyahan sa Ginoo. Kita ang position ni Lord. Kita ang giposisyonan ni Lord. Kita ang giharian ni Lord. As a result, you can show others the goodness of God. O ang resulta, ipakita ninyong kaayo sa Ginoo sa iyong kinabuhi. For He called you out of darkness into His wonderful light. Kaya gitawag ka mo niya gikan sa kangit-ngit o gidalan niya diha sa hibulungan nga kahayan. Di ba sa unang ngit-ngit? Matay ko, ambot lang asa ko pain. Ambot lang sa akong ugma. Pero sa ding hayagan na atong munahuna atong espiritu kanag supulong si Ginoo. Kabalo na taon sa atong ugma. Nga natay na sa langit. Ang tanan na ilong na sa langit, nihog amen. Amen. Praise God. Bakpakan na to si Lord. Hallelujah. Natay na. Nga naman, kung ang Diyos atong amahan, natay na sa langit. Hello? Nalisod kayo, Diyos atong ama na sige din tagpanawa o yawa. Diyos na maayo. So, as a result, you can show others the goodness of God. For He called you, kay gitawag ka mo niya out of darkness. Diba sa una, wag kita kapulos ka matura. Nambot lang. Di kita ganagbasa Biblia. Kay napamantas ngit-ngit. Di kita ganag pamatis pulong si Ginoo. Once ka ganahan na pagmatis sa pulong sinuno na natawa, di ba? Ang bata nga wala pa natao sa mapaging anak sa mama, wala may problema, may pagkaon. Kaya ang kinaon sa mama, maura man to. Pero once gani nga ianak na lang bata, andam na lang yun. Usanamas sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo, sa trust sa Ginoo. Imagine, ang tutoy sa mama, kung maburos na, magsugod ang milk o produce, hangtod pag anak, mugawas siya. Nga ba, kung imo na samaran tugo, mo tayo mugawas, ganun gatas man, milagro na. Alo? Unya, ang uban kay dili lagi nutritious ang gatas sa bata. Ang didi sa mama, ang gatas sa mama. Buto dili ka na ng bata. Ug naka-pray over ko, mismo akong igsugon, sister nako, na wala karon. Ako kabalo sa nganang pag buros na sa iyang isa ka anak. Ay sa nganang iampo ra kuno kababalaka ko na. Kay kung kami ako gikan ako nako nang og duha ka anak nako, among gatas wala jud dili gid so magpalit jud kag gatas mahal ba kaysa na. So to giampo nako. Gi-pray over na ko yung anak nga gaburos. Nga ma-break ang curse nga ang ilang gatas is walay nada. So nag-declare ko nga abundansyang gatas, sustansya
kanang nutritious ang gatas, ha? Sumo ni ditabo. Ngano man? Tungod kay kung connected na tas Ginoo, our declaration na atong ipangayo sa atong mga ihatag nato. Diba? Anak naman ta niya. Kay anak ta niya makapangayo kuno ta bisag unsa. Amen. Hello. So inga na. So muna as our soul, you can show others the goodness of God. Ipakita si Ginoo. Ipakita nimo sa uban ang kamaayo si Ginoo. Share your experience, share your testimony, share your victory so that they will believe and their faith will increase. For He called you out of darkness and into His marvelous light. Sa una, gapon bago pa ko ano, bro, di ko katuo. Pero along the way nga, sige basa, sige pamati. Ako nang nasabtanog, ako nadawat, ug ako nang giangkon. Amen. Hello. Kaya pa rin ba ito? Samaran ang tutoy. Dili pa gatas mo gawas. Diba? Dugo ba ya? Pero nga nang mo siyang milk. From blood to milk. Mukha na po siya. Buhupas mo sana, mawana na po siya. That's a miracle. Because God is an amazing God. Let's proceed to the next one. So once you had no identity, sa wala mo identity sa una as people. Now you are God's people. O karon katawan na mo si Ginoo. Once you receive no mercy, kani ato wala mo kaluyi. But now you receive God's mercy. Kana nga bersikulo. Kani ato wala mo hiilhing ang katawhan niya. But now you are God's people. Kamo katawhan ka dito. The church of the living God are the people of the Lord. Dili itong wapo kay nga building, katong wapo kay nga building, tagas kay nga building nga. Nindot kay nga building, dili nga. Kita diya. Amen ba mga anak sa Ginoo? Hello, you are God's people. Once kani adto wala mo kaluy, apan karon gikaluy-an mo sa Ginoo. Tumo na maluluy-on na punta. Maluoy na ta sa una maglagot mata maglagot jud ta. Karon aga punta kalagot pero dili para sa una. Amen ba? Hello. Let's proceed to the next one. So the church of the living God can inherit the kingdom prepared by God from the creation of the world. Ang iglesia sa buhay nga Dios manunod sa gingarian sa Dios nga giandam sa Ginoo gikan pa sa sinugdanan sa kapagbuhat sa kalibutan. Let's proceed in Matthew chapter 25 verse 34. What's there na? Okay. Then the king will say to those on his right. Diba? At tao sa ang kini before ana. Ang tanang tao sa kalibutan bahinon ni Lord og kaduha. Og iyang ibutang sa duha ka direction. Ang nasa right mao tong mga karnero. Ang nasa left mao tong mga kanding. And then matud pa ug ang hari mingon ato nasa right niya katong mga karnero, come you are blessed by my Father. So the church of the living God are blessed by the Father and can inherit the kingdom of the Lord. Hello. Dili to denomination ang gikuan nga bahinon bahinon ni Lord by denomination or by religious group. No. Duha na nakabahin. The righteous and the wicked, the sheep and the goat. Ang mga karnero niya, ang karnero, siya gid ang mag-judge. Kinsa to, karnero ba ni or kanding ba ni? Take note, ang kanding bagot-butang reklamador. Kita ba mo o karnero? Ani bagot-bot? Kita mo? Wala. Mag-ulan, mag-init, ang karnero, muduko radyon na. Pero ang kanding, kita nakaulan, ang karnero, bisag walay pisi, pwedeng musunod sa shepherd. Pero ang kanding, magpulit, pira, mag-ilog mo. Sungayon ka pa. O nabantay ta, kung sige tag-reklamador, pabilong pas kanding, ang kanding baya nasa left side sa kamot ni Lord. O walay luna sa gingharian sa Diyos, dili kasulod. Kaya naapoy, kung na church of the living God, naapoy church of Satan. Amen. Hello. So to, the kings will say to those on his right, come, dayon ka mo. You are blessed by my Father. Nga gipanalanginan sa akong amahan. Inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. Sulod
sa gingharian nga giandam kaninyo gikan pa sa kabuhatan sa kalibutan, sinugdan sa kalibutan. Nag-andam na sa lulog gingharian. Once nga harian punta sa Ginoo sa tong kasing-kasing, wala na nahimo tang kingdom sa Ginoo, nahimo tang church, nahimo tang iglesia, temple ni Lord. Sa to spiritual temple, the temple of the Lord. The Spirit of the Lord lives in us. Para sa una, madunong tanong ta, karon di nakain. Di ba? Naman ay usahay mo bisita man isa pagdumot usahay. Sa una grabe gyud sa to pagdumot sa una. Aron makanang matagbot sa pagdumot sige ipabarang na ko na bastuan ko na. Adtuan ko nagsikihor. Pero karon di na ingana. Di ba? Oh, usas munurong pagigsundang. Sige. Oh, grabe gid ka isog. Pero karon di na ta ingana. Kalmado na ta kay kalma ta si Espiritu Santo ngano man giharian na ta si Espiritu si Ginoo ingon gid ops ay palabi ay maulawan ko sa Lord sorry kay Lord kadalan lagi ko ganin na Lord kay dito karapod akong garbo ni nisudot kamay akong sungay di ba kasi mo gawas na tong garbo kay mo gawas tong garbo mura mo gawas atong sungay hello ipaulpot ra gid na ni Lord ops ayaw na ipatunga ngano man dili na ka iya sa kaaway. Ikaw na akong anak. Lord, let's proceed to the next one. Hallelujah. So judgment begins at the house of God. In 1 Peter chapter 4, verse 17. For the time has come for judgment, and it must begin with God's household. Wapot ko no ang panahon sa paghukom. Ug magsugod sa balay sa Ginoo. Ano magsugod man sa balay sa Ginoo? Siyempre, dito ang pagtulunan. Dito ang pagpanudlo. O gi-apply na ba nato ang atong gipang natunan? Hello, judgment must begin in the house of the Lord. It must begin with God's household. Unsa gipang buhat nato? Ang gipang tudlo ba nato? Ato bang gi-aplikar? Di ba sa school, engineering man, sa law man, sa medicine man, education man, nagtudlo na sila sa theory na ay mga test o na exam. Kaya sa matong test o exam, muutoy basihanan kung nakapasar ba sila, nakasabot ba sila, entitled ba sila mo graduate. Wala. Sa balay sa Ginoo, magsugod ang judgment. Gitudlo ba ang truth? Gi-apply ba ang truth? Naabay gugma sa matag usan nato, naabay pagpinasayloay, naabay pagpaubsanay, naabay pagdasigay, mao na siya. Kay kung naatay daghang words pero walay application, dili ta kabalo paubos dito kabalo magpasaylo. Kay masaylo jud ta. Bahalag sana ka nang sa buton dito ko mo agi kay walay na akong katagmo. Abawan man nato wala pa ta kapasaylo kay masaylo man ta. Di ba? Pero og nakapasaylo na ta, dugay mo istorya. Pero wala gani kapasaylo, lain jud dalan. So, and if judgment begins with us, kay kung ang paghukom magsugod man kanato, what terrible fate awaits those who have never obeyed God's news, good news. So, unsa nalay dangatan atong wala ni tuman sa maayong balita. So, mo ang gusto ni Lord, padayon tagtuon, padayon tagpaminaw, kay para nga magtubo atong pagtuo, maka-obey ta ni Lord, whatever happens, madaokon ta, ang madaokon, moorag yun. Ang gika, proud ni Lord. Hello, naid akong reward. So, don't be confused that we are the church of the living God. We are the household of God. We are the temple of the Lord. And we are expected by God to offer sacrifices unto Him that pleases Him. Maghatag tag mga halad, sakripisyo nga to si Ginoo. Isa na ang halad, unsa gihalad nga sakripisyo ni Moses nga to si Ginoo. Ito nga siya sa bukid sa Sinai. Layo kay tuhabog to, tigulang. Si Abraham, Mount Moriah, tungas, nag-worship ni Lord, nagdalang sacrifice. Yan.
God is expecting us to be doing our assignments, our responsibilities. Kaya sa to, kada ministry, kada department na ay trabaho. Unsa may atong trabaho. Hello, ay kaisa. Ito na schedule ko ba? Ko dili sa kadayon day ha. Insa nga na-prepare na ang tanan. Nga ana naka-order na ko glitson, gibalibara na ko sa kung dili sa kumrang di pa no kung apas akong schedule. Siya na naka-order na ko kung anong saon na tanak ko ni sige pa ning kamot na ko. So naning kamot ko nakaabot na jud ko dito. On the way there, sige balik-balik ko muna sa bus pa lang. Katong kanta ni Joy Pait na siya to. May panahon ka pa. May panahon ka. Nagibalik-balik ka na. Nagib na live kung sa magig ni Lord. Kaya na aday, gawas akong schedule dito na apay side bit si Lord. Na ipaservisyoan ni Lord. Grabe si Lord na pa ito na. Ako na yung naglaig kaon dito sa lamisa. Ni Albay gid siya kaon na ako sa lamisa. O nag-atbang gid siya. Kaya mo itong taon sa dito kakaon. Kaya naakay. Dito ka mo kaon. Kaya na ipakaon sa Espiritu Santo. So na-istorya mi. Sa puno sino. Kaya mo dito siya. Nga naman. Kay the Church of the Living God workers na mga gubuhat nga itudo ang truth para nga ang truth mahibawan siya nga wala ko kabalo anak mo nga naaday na ingana sa Biblia wag siya kabalo wag siya kabalo nga din ingana day ang dagan sa kinapoy na inaibog niya dili mo nato once ko nakasimot kag mga candles, mga perfume or flowers ingon siya oo mami ko kabalo ba ka ano nakasimot ka kay na nagsunod-sunod di mo na ibog nimo nga dili mo nato sa butugan ni ramang kay mo ni ko mo dito naka-ministeryo ko nakaampo din ingana so ingana nga naati madungtungan wala laing tao ano na may baho kay naa day bisita ha wala nimo nakita pero imong na smell imong na kuan nga smell pa nimo na ano libawat pa imong balibo so na kay bisita nga wala nimo nakita ug mo na isa sa trabaho sa workers sa Ginoo ma-detach ma-detach ang tao anang spirit. The Church of the Living God is doing work in the kingdom of the Lord na ay nagbuhi nga namuhat para mabuhi lang ka ng espiritu aron makabuhi sila sa gapos sa kaaway. Shall we all stand up? Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise be to God. Naman ko'y conclusion na to. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Karon ba ko kadamo? Just keep on standing in